makaka-aksidente naman sa mga nagbabicycle, eh, hindi po po pwede doon. So malinaw po, lahat ng e-bikes at e-trikes doon sa mga nabanggit na mga lugar, bawal. Opo, bawal muna po una sila sa EDSA, C5 Road, Ross Boulevard, Quirino to Magallanes. Ito po yung sa may dulo ng South Luzon Expressway magkabila. Taga, linawin natin ate ano. May nakikita rin kasi akong bisikleta na may combination ng motor. Saka merong pedal. O, di ba yung bike may pedal? Tapos may combination siya ng motor din na nagpapagaan sa pag-pedal ng bisikleta. Ano yun? Covered ba yun? Ito po kasi nilabas po namin ngayon. Ito po yung sa mga e-bikes lang muna. Okay. Pero yung pong mga, sa totoo lang po, base po dun sa MMDA resolution, yung pong yung mga yan, bawal po talaga yan sa mga main highway. Pero kung mga bisikleta naman po, may bicycle lane naman eh. Kaya nga po, kung bawal sila, pero sa bicycle lane sila dadaan, pwede. Okay, ganito po, linawin ko lang. Oo. Kung yung pong two wheels nila, kasa po sila dun sa bike lane at hindi naman po yung sobrang bilis na e-bike na hindi nakaka-aksidente sa mga nagbibisikleta, pwede sila dun. Oo. Kasi marami nang lumalabas ngayon na e-bike di ba? Yung talagang full e-bike na yung motor lang na tawag dito, throttle lang yung gamit. Meron namang tinatawag ng e-bike na may pedal pero may combination ng motor. Sa ngayon po kasi, yun pong nilabas namin pong itong pag-i-implement na ito dun sa mga e-trikes, e-bikes. Opo. Kasi nga, kita naman po natin na talamak talaga yung nagiging imagine ako, nakakita ko sa may Magallanes, South Luzon Expressway, tumatakbo sa gitna. Tapos kung matatandaan ho nyo yung nag-viral nung Pasko, yung four-wheel na e-bike, na e-trike, nag-counter flow sa gitna po ng EDSA. Oo. So, kaya po talagang kailangan na po talaga nating paghigpitan po ito. Okay. Linawin naman natin yung mga covered na